Dito sa John chapter 11, verse 24 hanggang 25 hanggang 27. Sa chapter 11 ng Juan, verse 24, verse 25 hanggang 26, 27. Apat na verse, isang chapter. Pag sabing chapter, malaki. Pag verse, maliit. Yung kausap po dito ni Jesus Christ ay si Martha na kapatid ni Lazarus na namatay. So habang sila nag-uusap sa 24, sabi dito, sumagot si Martha, alam ko pong siya ay mabubuhay sa huling araw. Kasi nag-uusap sila ni Lord. Sumagot si Martha, alam ko pong siya ay muling mabubuhay sa huling araw. So yun ang paniniwala ni Martha at yun din yung ating paniniwala na yung mga namatay na may panampalataya ay mabubuhay. Bubuhayin ng Diyos. Yun yung panampalataya ni Martha at panampalataya din natin. Nang muling bubuhayin yung mga namatay na may panampalataya lang ha. Hindi kasama yung hindi mananampalataya. Ang mga may pananampalataya lang ang muling bubuhayin ng Panginoon. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ako ang muling pagkabuhay at ang pagkabuhay, sabi ng Panginoon. At sino mang sumampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Lahat namatay, mamamatay, di ba? Amen. Lahat tayo mamamatay. Yun yung ating buhay na lahat ay mamatay. Sa 26, sino mang nabubuhay na sumampalataya sa akin ay hindi mamatay kailanman. Sino mang sumampalataya sa Panginoon, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Kasi bubuhayin siya ng Diyos eh. Yun yung paniniwala ni Martha at paniniwala natin. Naniwala ka ba sa sinasabi ko? Sabi ng Panginoon kay Martha. Naniwala ka ba sa sinasabi ko? Ano sagot ni Martha? Sumagot siya, Opo, Panginoon. Naniwala po akong kayo ang Kristo. Ibig sabihin ng Kristo, tagapagligtas, tagapagtubos. Anak ng Diyos na inaasahang darating sa libutan. Kasi galing sa langit, dumating sa sanlibutan. Hindi siya galing sa lupa, hindi galing sa langit. Pag sinabing dumating, hindi talaga sa taga rito. Kasi dumating eh. Amen po ba? Amen. Naniwala si Martha na si Jesus ay ang Kristo at ang anak ng Diyos na inasang darating sa sanlibutan. Kaya, dapat ang buhay natin huwag tumalikod sa Panginoon. Siguraduhin natin yung ating panampalataya at pagtanggap sa Panginoon. Kailangan sa tanggapin natin sa ating puso, hindi sa bibig lang, sa ating puso, buong pusong tanggapin natin sa ating puso. At paniwalaan, hindi lang si Christ ang ating paniwalaan, kundi maging yung kanyang salita, ating paniwalaan, buong puso rin. Amen? Amen. Hindi lang siya ang ating sampalatayan, kundi maging yung kanyang salita, 100% atin dapat paniwalaan. Kasi ang salita ng Diyos ay totoo. So, yun po yung dito nakasulat. Sa John chapter 11, verse 24 hanggang verse 27. Yung paniniwala ni Martha na muling bubuhayin sa huling araw si Lazarus. Sabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. At ang sino mang sumampalataya sa akin, kahit mamatay, muling mabubuhay. So, si Angelica Peñalosa, di ba, nung nabubuhay siya, tumanggap sa Panginoon, sumampalataya sa Lord. So ngayon, nasa kamay na siya ng Diyos. Dapat yun ang matibay paniniwala natin. Kasi pag hindi ka ng ating paniniwala, baka mag-alinlangan tayo. Baka magkaroon tayo ng pagdududa. Saan ba napunta ang kaluluwa niya? Dapat hindi na tayo nagdududa doon. Dapat buo ang ating paniwala na sa kamay ng Panginoon. Hindi na tayo dapat nag-alinlangan pa. Kasi tumanggap sa Lord na nabubuhay siya. Sumampalataya sa Panginoon nung nabubuhay siya, ay hindi na tayo dapat mag-alala. O magdududa pa saan ba napunta ang kanyang kaluluwa. Amen? Amen. Dapat ganun dapat. Kaya wag na natin siyang iyakan. Bagkos, magsaya tayo kasi alam natin
Nakasigurado tayo kung saan napunta ang kanyang kaluluwa. Amin po ba? Sa Panginoon napunta ang kanyang kaluluwa. Kaya parang ano na lang yun, yung alaala na lang sa kanya. So, lagi natin tandaan na buti nga habang nabuhay siya, nakilala niya ang Panginoon. Ay sa mamatay siya, sa galaan, sa pasyalan, na aksidente, hindi natin alam kung saan pupunta ang kaluluwa niya. Amin po ba? Di ba sabi sa mga Ngaral chapter 7 verse 4, mangmang ang taong naghangad ng kanyang kasiyahan sa buhay. Kung matalino ang taong naghanda para sa kanyang kamatayan. Kasi minsan, ang kasiyahan at sa mundo, yun yung naglalayo sa atin sa Diyos. Dinadala tayo ng ating pangarap, dinadala tayo ng ating kasiyahan, palayo sa Diyos. Kung hindi natin alala tayo mamamatay, hindi natin napaghandaan yung kamatayan. Dapat matalino tayo sa mundong ito. Paghandaan natin yung ating kamatayan. Sabi sa Hebreo 27, di ba? Tatakla sa tao, minsan na tayo panganak, minsan mabuhay, pagkatapos mamatay, pagkatapos ng kamatayan, paghukom. Paghukom. Amen? Paghukom. Kaya dapat bago ka dumating sa paghukom, galingan mo ang buhay mo. Dapat tanggapin mo si Jesus. Kasi hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Amen. Tanda po natin yan. Nung pagkasala ang tao, si Adat iba, nalayo sila sa Diyos. At sabi sa Roma 3:23, lahat nagkasala, walang karapat-dapat sa Diyos, walang nakaabot sa kalulatian ng Diyos dahil sa ang lahat ng tao makasalanan. At ang kabayan ng kasalanan, kamatayan. Sisingilin ka ng Diyos sa iyong kasalanan. Hindi kung mabait ka, marami kang nawang mabuti, ligtas ka. Hindi yun ang basya ng Biblia. Ang basya ng Biblia, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon, bilang tagapagligtas mo. Sabi nga sa John 1:12, ba, bigyan niya ng karapatan, maging anak niya, ang lahat ng tumanggap at sumampalata sa kanya. Bakit? Kasi hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Mayroon din anak ng demonyo eh. Maraming anak ng demonyo, yung hindi sumusunod sa Lord, anak ng demonyo yun. Kasi hindi sila sumusunod. Akala na tao, mabait yan. Eh, hindi man ang basyan ng bait para pumasok ka sa langit. Hindi man basyan yung ginawa mong mabuti para pasok ka sa langit. Kaya tanda po natin, napakahalaga ng ginawa sa kanya ng may plano sa kanya ang Diyos. Kaya, kaysa mamatay ang kamag-anak natin, hindi natin alam kung saan siya patungo. Amen? Amen. Namatay sa aksidente, wala sa Panginoon, mapunta sa galaan, punta sa pasyalan, kung saan-saan galing, saan-saan pupunta, sinunod niya ang kanyang gusto at napahamak lang. Kaya mas maganda yung minsan ang plano hindi natin maunawaan. Parang lupa at langit. Ganun ang pagitan. Tayo lupa, ang Diyos langit. Yung isip ng Panginoon hindi natin abot. Yung kanyang plano hindi natin abot. Pero makita natin na yung assurance natin pagdating sa pagtanggap at pagpanampalataya sa Kanya, yun yung ating kasiguraduhan. Amin po ba? Amen. Yun yung ating kasiguraduhan. Bigyan din natin yung pagtanggap sa Kanya at panampalataya. Kasi yun yung John 1:3, yung pagtumanggap ka sa Kanya at sumampalataya sa Kanya, bibigyan ka niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kasi hindi lahat ng tao anak ng Diyos eh. Amen? Amen. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Akala na nila anak sila ng Diyos. Pero sa katotohanan, dadaan ka sa proseso ng pagtanggap at pagsampalat sa Kanya para maging anak ng Diyos. Sino magbigay ng karapatan maging anak ng Diyos? Si Lord Jesus. Amen? Kaya yung mga nabubuhay ngayon na pamilya ng Pinalusad at Sita family, dapat maging matibay ang inyong panampalataya sa Panginoon. Ganun din yung gagawin ninyo na magbasa kayo ng Biblia at manalangin palagi sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya yun ang gawin natin. Aliwin natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pagbasa ng Biblia at panalangin. At itudo na natin yung ating panampalataya sa Panginoon. Itudo na natin. Huwag na tayong mag-alangan. Kasi pag nag-alangan kayo, lalaro pang isip niyo saan kayo napunta ang kanyang kaluluwa. So alam niyo na bago siya matay, tumanggap sa Lord. Sumampalat sa Lord, nag-agree sa Diyos sa salita ng Diyos, di ba? Amen. O, ibig sabihin, hawak na siya ng Panginoon. Kaya huwag na kayo mag-alangan pa. Kasi pag inisip niyo yung literal na pag-isip, ay baka mag-isip kayo, mag-alangan pa kayo. Dito sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 hanggang 14. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 hanggang 14. Sabi dito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan. Nais naming malaman ninyo ang katotohanan
tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Alam niyo yung taong walang pag-asa, walang panampalataya, walang pag-asa. Ang pag-asa diyan ang Panginoon, ang Diyos. Kaya hindi manampalataya, walang pag-asa yon. Sobrang pagdalamhati, sobrang kalungkutan kasi nga hindi nila alam kung saan patungo yung mga pamilyang nawala. Amen. Amen. At maging sila man, wala rin pag-asa kasi hindi rin alam kung saan sila pupunta. Wala silang kasiguraduhan. Kaya ganun yung taong walang pag-asa. Kung tayo, mayroong pag-asa. Sino ba pag-asa natin? Si Lord. Si Lord Jesus ang pag-asa natin. Dahil naniwala tayong si Jesus ay namatay, dapat paniwalaan mo yung buong puso mo na si Jesus ay namatay para sa kasalanan natin, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Namatay siya para ialay ang kanyang buhay para sa ating, para matubos tayo sa kasalanan. At muling nabuhay. Dapat paniwalaan mo rin buong puso na siya muling nabuhay. Pagdating na 3 araw na buhay siya. Amen? Amen. Yung kanyang pagkabuhay para din yan sa atin. Para ipakita na siya yung panganay sa unang pagbuhay at pangalawa tayo ang bubuhay ng Panginoon. Amen ba? Amen. Amen. Kung paano binuhay si Kristo, tayo din man ibubuhayin din ng Diyos. Yun yung pag-asa natin. Naniwala din tayong bubuhayin ng Diyos at isama kay Jesus ang lahat ng namatay na sumampalataya sa Kanya. Yun ang huli dyan. Yung ating paniwala na bubuhayin din ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng namatay na may panampalataya sa Panginoon. Saan dadalhin isasama? Sa langit. Doon isasama ng Panginoon. Kasi nandun yung tahanan niya. Nandun yung John 14:6. Siya ang daan, siya ang buhay, at siya ang katotohanan. Hindi ka makarating doon kung hindi ka dadaan kay Kristo. Hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi ka dadaan kay Kristo. Yan ang sabi niya, ako ang daan, ako ang buhay, at ako ang katotohanan. Sabi niya sa kanyang mga alagad. At hindi lang yun sa mga alagad sinabi, maging sa atin man. Sinasulat ng Biblia, hindi lang para sa kanila, kundi para sa kapakinabangan natin lahat. Amin po ba? Amen. Kaya, yun yung mahalaga na dapat natin maintindihan sa mga nabubuhay. Huwag na kayong malungkot. Magsaya kayo dahil sigurado niyo kung saan siya patungo. Kaysa mamatay siya na hindi niyo alam kung saan pupunta, baka sa impyerno siya pupunta. Kasi dalawa lang ang pupunta ng tao. Kung hindi sa langit, sa impyerno ka. Walang tatlo. Wala talagang tatlo. Kung wala ka sa langit, sa impyerno ka. Kasi may aklat ng buhay. Dalawang aklat ng buhay yun. Ang binuksan doon sa pahayag. Dalawang aklat. Dalawang aklat ng buhay. Yung isa, aklat ng kamatayan at isa yung aklat ng buhay. Doon nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Kaya, di ba sa pagpatanggap natin, doon isulat mong pangalan ng tao ito sa aklat ng buhay. Kasi isinusulat agad ng Panginoon yun at nakatala agad yun sa aklat ng buhay ang ating mga pangalan. Kaya kapag ikaw ay nakasulat ng pangalan mo sa aklat ng buhay, huwag kang tatalawag kasi pwedeng burahin ng Lord yun. Parang eskwelahan, pag yung estudyante nagpapatuloy, patuloy din yung kanyang attendance. Pag tumalikod ka, nag-absent ka ng hanggang 3 months, buburahin na ng teacher. Ibig sabihin, hindi ka interesado sa iyong pag-aaral. Dapat interesado ka sa buhay na walang hanggan. Amin po ba? Kasi yun yung pag-asa natin, ang Panginoon. Kaya sa mga natira na Angelica, huwag na kayong malungkot. Bagos, magsaya kayo. Kasi tiyak nyo kung saan patungo ang kanyang buhay, ang kanyang kaluluwa. Amin po ba? Huwag na tayong malungkot. Magbasa tayo ng Biblia, lagi tayong manalangin sa Diyos. At patatagin natin yung ating paniniwala sa salita ng Diyos. Patatagin natin yung ating panampalataya sa Panginoon. Amin po ba? Amen. Paano ka tatatag? Magpatuloy ka. Paano ka tatag? Magbasa ka lagi ng Biblia. Paano ka tatatag? Lagi ka manalangin sa Diyos. Kaya yung aming ilang years na akong nanalangin, 20 years na, mga 23 years na, kahit na 10 years, kahit na 20 years, patuloy mo yung panalangin ng tao. Kasi sabi nga sa Santiago chapter 5 verse 16, dinidinig ng Diyos ang panalangin ng taong matuwid. Kahit matagal yan, kahit madali yan, ang Diyos kumikilos sa ating panalangin. Huwag tayong susuko sa ating mga panalangin sa Diyos kasi hindi nababaliwala yung ating panalangin. Ilang taon mo pinag-pray yung kapatid mo? 10 years po. 10 years. Tumugon si Lord. Bagamat hindi doon sa church na inaaniba niya, din tinawag, may church pa rin na ginamit ang Panginoon. Yung Lord Promise, Miracle Healing, Deliverance. Para sa naman doktrina niyan, huwag na kayo mapunta sa tao.
ang Panginoon. Kasi pag tao, anong assurance mo sa tao? Wala. Amin ba ba? Walang assurance sa tao. Dapat Diyos ang Panginoon. Kasi bumaba siya mula sa langit para ialay ang kanyang buhay. Kasi kapag tao, ang tao makasalanan. Hindi pwedeng maging tagapagtubos ang tao ng kasalanan ng kapwa niya tao. Amin ba ba? Walang assurance yung pagtao lang si Christ sa'yo. Kaya tayo manalangin sa oras ito.